Look, it's a windy day here in Long Beach. I'm alone in Long Beach. Ayan. Look at my pretty yellow bellflower. And look at the moon. So pretty, amazing. Feeling ko nandun ang araw, nagatago siya. The sun is hiding. Look at the sandy beach. The sandy beach here. It's wet. Watch me wet. Watch me, Nene. Mukhang hindi tayo makakaligo for today's video dahil malakas ang hangin. Mag-yoga-yoga lang tayo mga besh. Let's do the yoga-yoga. Ating manggayakan. Here I am. Where is our Solibro? Ito ating hot. The hot air balloon. This is the book. Asan ang ating flower dyan? Ang ating flower. Dyan ka lang flower, ha? And that's where our hot, because the sun is already out in the open. Ito ay dala ni Tagi itong libro na to.
Ang title nito ay Who Do You Love? A beautiful book. The best stories here are so sympathetic and true that they glow. Oh, ang author niya ay si Jean Thompson. At ang libro na to pala ay National Book Award finalist of a New York Times notable book. Fiction. Basahin natin yung back cover niya. A bracing and wildly intelligent collection that explores the nature of love in all its hidden and manifest dimension. In this acclaimed collection, Jean Thompson leans the life of ordinary people, a lonely social worker, a down-and-out junkie, a divorced cop on the night shift to extraordinary effect. With wisdom and sympathy and spare eloquence, she writes of their inarticulate longings for communion and grace. Yet, even in the saddest situations, are imbued with Thompson characteristic humor and a wry glimmer of hope. With Who Do You Love? Readers will discover a writer with rare insight into the resiliency of the human spirit and the complexities of love. Oh, the complexities of love. Actually, nabasa ko na yung first part kasi parang five story ba ito? 5 short story siya. Let's check. If I'm not mistaken. One, two, three. One, two, three, four, five. Madami pala siya. Pero 3 categories with 1, 2, 3, 5 short stories. Yun. Nabasa ko na yung una. Itong All Shall Love Me in Despair. Yan, nabasa ko na siya. Ito yung story ng isang junkie. Yung mga nalulong sa drugs. Wala pala akong marker. Para meron akong palatandaan. Ay, ito pala meron. Yung ang marker ko yung yung lagayan ng SIM. So, dito na nga ako sa second part, yung The Little Heart. Ito na yung second story. Yan, nandito pa lang ako sa first part niya. Kaya pala ang title niya is The Little Heart. Nickname niya pala yon ng girl, ni ate girl. My Little Heart, ang kanyang pet name. Ang name ni ate girl ay Benny. 44 years old na siya. 40. Middle age woman. Hindi pala siya girl. Middle age woman siya. Ayun. Dapat kasama ko si the mother dito kaso dahil fiesta nga, nagsimba sila ng maaga. Mga 5 sila nagsimba. Si daddy naman ay 5:30 siya pa. Sabay lang. Lumabas ng bahay. Nauna pala ako ng konti kayo. Tapos, nag-sleep over ako sa kanilang house sa Riverside para maaga ako makapunta dito sa beach.
17 pa lang. Nagpalusin na kami. Kasi nga, prenang kami ng aking kapatid. Ang aking kapatid na mahilig sa pranking, sinurprise niya ang aming parents ng new house and lot sa Lucena. Although alam ko na nakasagap ang aking wifi na may pa-surprise siya. Kaya hindi na ako na-surprise. Ang na-surprise ako ay, na-prank ako ay dun sa part na akala ko may swimming talaga that day. Pero hindi pala at malipat nga kami, mapunta kami doon sa bagong housing. Naka-swimsuit na ako noon. Ito ang suot ko. Itong outfit ko na tong tiger look. Yung pala'y magabuhat kami ng mga sopa. Pero all in all, masaya yung aming experience. After nung palinis ng housing, kinabukasan, pumunta kami ng Lokban, pumunta kami sa kamay ni Jesus, nagsimba sila mother, kami naman itagi nag-explore, paikot dun. Although parang pang ilang beses ko na ba sa Lokban. I think, pangalawang beses ko pa lang pala dun nakapunta. The first time is noong maliit pa si Jehoven, baby pa nun si Jehoven. Nagsimba kami dun kasama si Tia Aida. Tapos, ganda ng mga ibon. Hello birdies! Where are you going? Groupie sila Alam mo, natutunan ko saan ko ba natutunan na bakit V-shape sila kapag nalipad? Kasi para makabino sila sa energy. Napanood ko ba yun or ano? Basta panabasa ko yun kung bakit V-shape sila kapag nalipad ng mga ibon. Sumegway sa mga ibon. Yun na nga, after namin pumunta ng kamay ni Jesus, dumiretso naman kami ng Batis Aramin kasi malapit lang yun doon sa kamay ni Jesus. Nag-swimming kami doon. Ang ganda doon sa Batis Aramin. Ang lawak, very naturistic. Ang ganda ng mga view ng nature. Tapos ang daming mga Instagrammable na mga posting. Ang gaganda ng mga view doon sa Although medyo na siya, parang hindi na siya masyadong inaayos, parang medyo napabayaan na siya yung ibang part doon. Kasi nga siguro dahil nag-pandemic, tapos ay marami na ngayong mga resort na nag-trend. Pero maganda pa rin siya, ang ganda pa rin talaga ng view doon sa Batis Aramin. Ang lamig nga nila ang tubig, tapos naulan-ulan pa naman. Pero ang saya na experience namin doon sa aming aura-aura sa Batis Aramin. So yun ang ating latest update sa buhay ni Amazing Masi. And I'm looking forward for a new beginning. A new beginning. Every day is a new beginning. Tomorrow and today, December. Tomorrow is December na, so I'm hoping and praying, of course. It's always kung pinagpipray yung aking inner peace. Number one priority ko ang aking inner peace more than anything else. My inner peace is so valuable to me. And of course, the safety and health of my family. And what more can I ask for? I have what I need. And I'm blessed. Yes, every day I am thankful and grateful to God
Jehovah God na surviving tayo. We are survivor. So, yun lang ang ating pa-update for today's video. And I want to say thank you to all my subscriber. Aba, growing na kayo ha. Dati nung last akong nag-update ay 40. Ngayon ay 50 na. Oh, 50 plus na. Thank you so much sa mga nagsusubscribe, nanonood. Sana ay kahit papaano ay nakakapagbigay ako sa inyo ng positivity, ng inspiration, lalo na dun sa mga kapwa ko babae. Ang mga babaeng matatapang, matatapang, laban lang sa buhay, mga mamshi. Yan. So that's it guys. Always thank you for watching and have a blessed day everyone.